Showbiz fanatics, Tito Sen, nagbabala at nagbigay ng matinding desisyon at matinding pananalita laban sa Tape Incorporated. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers. Salamat po sa lagi po ninyong pagsubaybay at panonood sa lahat ng ating mga updates. At ngayon dumungo tayo sa ating pong video for today kung saan si Tito Sen nga po ay nagsalita po sa media at nagbigay ng matinding babala, no? Huwag kayong ganon sa Tape Incorporated laban sa fake bulaga. Tito Soto, sabi niya, nagbabala si dating Senator Tito Soto patungkol sa paggamit ng kanilang larawan at footages sa anibersaryo ng Eat Bulaga. Marami nag-aabang sa kung paano magdiriwang ng anibersaryo ang Eat Bulaga, gayon din ang EAT na bagong programa ng TVJ. Nabanggit nga ni Manay Christy Fermin sa programa niyang SNN na sakaling magamit nga ng Eat Bulaga ang mga dating footages ng TVJ, maaari umano itong makasuhan. Yan ang ilan sa mga matitinding salita na inilabas ni Tito Sen sa media kung saan ay talagang naniniguro siya dahil po base po sa mga interviews ni Mr. Paulo Contis, Mr. Isko Moreno, and the rest of the group na talagang naghahanda po sila harap po sa anibersaryong magaganap. Hindi lang natin alam bakit gano'n na lang sila katapang na talagang ise-celebrate nila yung anniversary na hindi naman sila naging parte ng Eat Bulaga. Natatandaan sa last May 31 nang gumulantang sa publiko ang pamamaalam ng TVJ sa tape at makalipas ang isang buwan, nagsimula ito ng bagong programa sa TV5. Natalakay muli sa pinakabagong episode ng Showbiz News Now na ni Christy Fermin, Roel Chica at Wendell Alvarez. Ani Christy, nabanggit umano na posibleng ang kasuhan muli nila ang tape kung gumagamit or ipapagamit ng mga ito ang dating footages ng TVJ bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-44 na anibersaryo ng longest running noontime show. Sabi nga ni dating Senate President Tito Soto, kapag may ginamit na footage namin na wala man lang pahintulot, panibagong kasuhan na naman to, sabi ni Manay Christy. Kaya naman, masasabing kaabang-abang ang mga posibleng mangyari sa July 24 sa Eat Bulaga at sa bagong programa nito na Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon. So, sa July 24, samantalang narito ang kabuuan ng talakayan. No, mapanood nyo po yan dyan po sa kanila pong dinatawag na Showbiz Now na channel. Ang Eat Bulaga ang tinuturing na isa sa mga longest running noontime show dito po sa ating bansa. Na buong mundo kung saan nandun si Tito Vic Soto, Joey De Leon ang original host sa naturang programa. Lahat ng Pilipino sa buong mundo nakakaalam na talagang si TVJ ang tunay na nagmamay-ari ng nito pong nasabing programa. Samantalang kabi-kabilaan naging espekulasyon ng publiko sa pagkakaroon ng bagong programa ng TVJ na EAT. Meron kasing mga nagsasabing sana'y hudyat na ito ng pamamahinga ng tatlo. Sinagot naman di umano ng isa sa kanila na si Joey De Leon. Ayon kay Joey, hindi dapat umano nangingialam ang netizen sa nagsabing mamahinga na sila, gayong sila ay may mga kakayanan at kagustuhan ay pagpatuloy pa rin ang pagbibigay saya at tulong sa publiko. Tama naman po, may katwiran naman po si Mr. Joey De Leon. Kaya naman po nagsalita siya, may mga tao kasi nagsasabi na magpahinga na daw sila kasi matatanda na. Medyo offensive po yun sa part po nila. Kaya naman, hindi rin naman nakalagpas kay Mr. Joey De Leon na mag-offer ng tip po sa EAT's leads noontime ratings again. Kaya ito po yung kanyang sinabi, pinag-usapan po ito sa publiko. Pinag-usapan siya online. EAT reportedly claimed the lead once again in July 22 TV rating of local noontime show, and it seems like show host Joey De Leon celebrated the feat by taking a dig at copycats. Galit na galit po si Mr. JDL or Joey De Leon sa mga panggagayang ginagawa ng fake bulaga dahil halos karamihan ng lahat ng mga inimbento kasi si Mr. Joey De Leon po ang umiisip ng mga ways
with the creative staff kung paano sila magka-come up sa isang very remarkable na mga games na lalaroin nila sa noontime. Last Monday, July 24, the season entertainer posted on his Instagram a photo card showing the TV rating which were based on data from market research firm AGB Nielsen. So, pinost niya po sa kanyang Instagram, according to the photo card, E80 received the highest average program rating at 4.94% versus its noontime counterpart, Eat Bulaga, and its Showtime, which got 3.24 and 3.55 combined respectively. Kasabay nga ng kanyang post ay nilagay niya sa caption, gumawa hindi gumaya, lumika hindi kamuka. De Leon Instagram post captions na talagang pinatutungkulan niya dito yung fake bulaga kasi halos lahat ng mga segment po nila sa Eat Bulaga ay ginaya po ng fake bulaga. Sana ang nangyari tuloy yung mga kinreate nila mga games ginagamit ng kabila at binalitan lang yung pangalan ng segment, pero same pa rin, and at the same time parehas pa rin kung paano yung mechanics ng game. Binago lang yung mga title. Pero dito po sa Real E80s, dito po sa TV5, nirevise nila yung mga games. Kaya nga talagang medyo medyo naging hindi maganda ang naging outcome nito sa ilan sa mga manonood and of course sa TVJ. Kaya nga ilan sa mga respective na mga host dito, talagang mag-agree dun po sa sinabi niya. This came after the revamped Eat Bulaga of GMA Network beat E80 and its Showtime in July 19 TV rating. Fan agree with the veterans TV host with some seemingly taking a swipe of Eat Bulaga. Ilan sa mga netizen ang nag-react, sabi nila, it's Ronnie 0143, ang original will always be the best. And of course, isa pa sa mga netizen na nagsabi, kayo pa rin ang face of Eat Bulaga. Kahit ano pang gaya, di naman kayo kaya. Kayo pa rin original. Legit Dabber Cats forever. Giri Castor, E80 could also mean ito ang tunay in the original. E80, mapa sa inyo nawang muli ang Bulaga. Legit Dabber Cats lang kami manonood. Congratulations po, sir. At ang Poet Nawa po ay patuloy pang maging mataas ang rating ng E80s. Congrats po. Sabi pa ng ilan, gumawa at lumikha. Kaya ba nila yon? Para sa henyo lang yan. Ito lang ang tunay at may karapatang mag-celebrate, no? Sabi ng 44 years, wala nang iba. Iba talaga ang legit. Joey De Leon alongside brothers Tito Vic and Soto, collectively TVJs, earlier filed a copyright infringement and unfair competition complaints against GMA Network and Tape Incorporated, the production company behind the modified Eat Bulaga. The comedic trio also filed a petition for the issuance of writ of preliminary injunction to stop Tape and GMA Network from using the name, logo, and other device by the new Eat Bulaga. Court hearing dates for the petition of preliminary injunction have already been set. So nakaset na po yung kanilang pagkikita dahil according po sa ilan sa Daily Inquirer din po ang nagsabi nito na this coming July 27 ay magkikita po sila sa korte para po pag-usapan yung kaso na inihain po ng TVJ laban po sa Eat Bulaga, Kapuso, sa GMA at sa Tape Incorporated. At dahil dyan, medyo medyo talagang masasabi nating pag-uusapan na naman ito dahil this is gonna be the first time na for the longest time, for 1 month na hindi sila nagkita ng Tape Incorporated or ng halos sa siblings ay magkikita sila dito. Sana nga pagkatapos ito maayos na nila. TVJ 6 injunction in Eat Bulaga copyright case as court set hearing date. So ayaw po ng korte na magkakaroon ng delaying tactics na naman ang mga halos host para po hindi matuloy ito. Dahil talagang inihanda na po ng Marikina City Regional Trial Court na magsisimula po itong this coming July 27 para po mapasimulan yung hearing po ng nasabing issue na inihain ng TVJ laban sa Tape Incorporated. Kayo po, ano po ang saloobin niyo patungkol dito? Comment down below. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more updates. God bless you.